Magandang umaga po para sa ating prayer devotion ngayong umaga. Basahin po natin ang aklat ng Titus chapter 2 verse 11 to 12. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang teksto na ating binasa ay nagtuturo sa atin na dapat nating tanggihan, iwasan ang anumang kahalayan o anumang bagay na itinuturo na kalayawan ng sanglibutan, na kung saan tayo daw po bilang mananampalataya ay mabuhay na may pagpipigil sa sarili at sa ganon ay mabuhay tayo ayon sa katwiran at kabanalan po ng Diyos sa kasalukuyang mundo na ating ginagalawan. Ang ating kasalukuyan po ay punong-puno ng mga challenges, punong-puno ng mga bagay na kinasanayan ayon sa ating pong kultura. Mga bagay po tayo nakasanayan, akala natin ito ay marapat, pero sa biyaya ng standard po ng Diyos ay ito po ay mali at taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya ang verse na ating binasa ay humihikayat po sa atin na mamuhay ayon sa kanyang katwiran at kalooban at iwasan natin mga bagay-bagay na makamundo na siyang magdadala sa atin sa kamalian po ng buhay. Halina po kayo't ating pong pagbulay-bulayan ang paksa na atin pong tatalakayin. May pamagat po ito na How Worldly Matters Affects Our Life. Pag atin pong pinagmasdan ang mga iba-ibang anyo ng takbo ng buhay sa ating paligid, nakakalungkot pong isipin na iba-iba ang ninanais ng puso ng tao. Makikita ito sa kanilang lifestyles. Lahat nagsisikap na magkaroon ng maayos na buhay at magtamasa ng karangyaan at ng kalayawan ng mundo. Kultura po ang nagtuturo. Makasanlibutang pamamaraan ng pamumuhay. Ano ang epekto ng ganitong pamumuhay na sang-ayon sa sanglibutan? Number 1, it blinds us to what is of true value. Hindi natin ngayon makita kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Napakalinaw po na sa mga hindi mananampalataya, ang agos at takbo ng buhay na ninanais nila ay wala sa katwiran ng Diyos, sapagkat sila po ay binulag ng dinidiyos ng sanlibutang ito, na walang iba kundi ang mahalay, malaswa, at makamundong uri ng pamumuhay na kung saan lahat gusto magtamasa ng karangyaan, ng kaayusan ng mundo, pero sa mali pong paraan. Bakit po? Sapagkat hindi nila makita ang liwanag ng katotohanan na ang lahat ng ito ay magdudulot lang ng maling pamumuhay at kapahamakan. Kaya isinasabi po sa atin at itinuturo ng scriptures na huwag tayong magsipagsang-ayon sa takbo ng mundo, na kung saan ang kanilang mga kaisipan, ang pamumuhay ay nalalambungan ng kadiliman at hindi sumilay ang katotohanan ng kaliwanagan ng matuwid, maayos at banal na pamumuhay ayon sa kalooban po ng Diyos. Hindi nila ngayon makita ang totoo at sila ay nabubulag sa katotohanan. Hindi nila makita kung ano ang higit lalong mahalaga kumpara sa kayamanan, kaayusan, karangyaan o kabutihan. Ang lahat ng ito ay bagamat nandyan pero hindi makita sapagkat binubulag sila ng maling paraan po ng mundo na taliwas po ito at wala sa katwiran po ng Diyos. Pangalawa po, it can lead us astray. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, ito po ang sinasabi. Sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhas ay iniibig niya ang sanglibutang ito.
at napa sa Tesalonica. Si Crescente ay napa sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Ang sulat pong ito ni Apostol Paul kay Timothy, malinaw na sinasabi niya po na may ilan sa mga mananampalataya noong araw na tumatalikod at iniiwan ang gawain. Naliligaw-ligaw sila at napupunta kung saan-saan sapagkat nabuhay po sila na taliwas sa kalooban ng Diyos at nalalayo sa gawain. Ang ganito pong pangyayari ay hindi lang naganap noon. May mga pangyayari din na hindi rin tayo exempted sa kasalukuyang panahon. May ilan po sa atin na umalis sa gawain at hindi na bumalik, at may mga ilan na dahil sa naging mali ang takbo ng pamumuhay ayon sa lifestyles o kultura ng sanlibutang ito ay nalayo po sa Panginoon o sa gawain. Marami pong ganitong mga kwento na kung saan ang kabiguan ng isang mananampalataya ay hindi dahil sa gawa ng mga pagsubok sa buhay, kundi siya mismo ay narahuyo sa pamumuhay na mali ayon sa takbo ng sanglibutan. Kaya dahil dito, hindi niya na po nakita kung ano ang totoo at nasanay na siya hanggang sa nawala na siya sa paglilingkod sa Diyos. Ang ganitong paraan ay makikita na kung saan iba talaga po ang takbo ng mundo. Ninanakaw sa puso natin ang katotohanan, at kapag nasanay tayong gumawa ng kamalian, hanggang sa tayo po ay mawala na rin sa gawain at paglilingkod sa Diyos, at worst, tayo po ay nawawala sa kalooban po ng Diyos. Sa akin pong edad ngayon, kung lilingunin ko po ang aking nakaraang buhay, ay marami rin po akong pinagdaanan ng mga kamalian. Andyan po ang mga frustrations, the ups and downs na naranasan sa buhay, sa pamilya, sapagkat nabuhay po ang inyong lingkod nung araw na natuto rin ng takbo ng maling takbo ng mundo. Pamumuhay na kung saan malayo po sa kalooban ng Diyos. That is why I am always reminded by the number 3 points. Pag tayo po ay nabuhay ayon sa takbo ng mundo. Number 3, it will keep us from being spiritually minded. Inilalayo po tayo sa mga bagay patungkol sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nanga sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Napakalinaw po, nagsisimula ang lahat ng bagay na pagkasanay sa maling buhay ay nagsisimula sa ating mga desire o mitiin sa buhay, na kung saan maging ang mga nakikita ng ating mata at ang kapalaluan ng buhay ay hinihikayat tayo nito sa maling pamumuhay at inlalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga masasabi po natin na dapat habang tayo po ay may panahon pa, tayo po ay lagi pong sumunod sa kalooban ng Diyos at mabuhay ayon sa kanyang katwiran. So that this matter will always keep us and help us spiritually minded. In other words, lagi po nating isipin kung ano ang ikinalulugod ng Diyos, kung ano ang kanyang kalooban, at atin pong itong sikapin na atin pong masunod at maipamuhay. Gawin po natin ito na may kasiglahan at may katuwaan, bagamat mayroon pong kakulangan sa buhay na ating ninanais, matutunan po natin na magkaroon tayo ng self-contentment na kung saan alam natin ang kahulugan ng kasapatan, sapagkat alam natin ang Diyos kailanman ay hindi tayo pinabayaan man. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa inyong pong salita na nahayag. Tulungan nga po kami, O Diyos, na lagi po naming masunod ang inyong kalooban, at huwag po kami magsipagsang-ayon sa takbo ng mundo. Maraming salamat po sa pag-iingat at sa mga pagpapala. Sa iyo po ang kapurihan at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.